Limang panibagong cargo shipping company kakasuhan din ng Bureau of Customs. Pwera na yun sa una ng kinasuwang Makati Express Cargo na kinasuhan na ng pananagutang kriminal dahil sa pag-abandona sa libu-libong balikbayan box na ipinadala ng mga OFW galing sa ibang bansa, ngunit hindi dumating or naidala sa pamilya ng mga OFW sa Pilipinas. Kagaya dito sa isang kababayan natin galing sa Saudi Arabia na naghahabol sa balikbayan box na ipinadala niya. 5 cargo companies pa ang kinasuhan ng Bureau of Customs matapos abandonahin ang libu-libong balikbayan boxes na pinaghirapan ng mga OFW. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Naghain na ikalawang batch ng criminal charges ang Bureau of Customs laban sa 5 cargo forwarding firms na kasama sa mga kumpanyang nasa likod ng abandonadong balikbayan boxes. Maharap sila sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sabi ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy ang pagdulog nila sa DOJ para sa mga OFW na pinaka-apektado ng peking cargo operations. Pag napakinggan niyo yung kanilang mga kwento, ilang buwan nilang iniipon itong mga boxes na to. Nagtatabi sila sa kanilang mga sweldo na hindi naman napakalaki. Nalaman ko hindi ganun kalaki ang sweldo ng ating mga kababayan doon. Ano? Dahil sa 5 kumpanya na inireklamo ng BOC, nasa 3,000 abandoned boxes na daw ang natenga sa mga pantalan. Hindi rin daw bayad ang port charges at iba pang logistics costs. Ayon kay Nepomuceno, ang kabuang nagastos ng mga OFW nasa 20 million pesos. But eventually, may isasampa pa kaming kaso sa kanila. Again, sa tulong yan ng Department of Justice, sasampahan natin yan ng large-scale estafa with, hopefully, isama natin yung cybercrime. Umabot sa 42,000 ang kabuang bilang ng balikbayan boxes na pinabayaan at iniwan lamang sa mga port ng 11 cargo companies na hinahabol ng BOC. Napadala na raw ng ahensya ang karamihan sa mga yan at 1,000 na lang ng mga boxes ang natitira. Kasama ng BOC ang OFW na si Loreline mula sa Saudi Arabia. Isa raw siya sa mga biktima ng Makati Cargo Express. Nauna nang sinampahan ng kaso ng BOC. Nasa 50,000 daw ang halaga ng laman ng balikbayan box niya. November 25 pa nitong nakaraang taon napadalang box si Loreline pero hindi pa ito dumarating hanggang ngayon. Isa rin po ako sa nasunugan sa Parañaque. So desperate po ako na makuha ko rin po yung box ko kasi wala po akong kagamit-gamit. Mostly ang laman po nun is for my mother na may hypertension na pwedeng makahelp po sa kanya kasi mas magandang klase po yung mga nandun. Libo-libong pinaghirapang balikbayan box ang hinihintay pa rin ma-deliver sa mga kaanak ng mga OFW matapos pabayaan ng mga forwarding companies. Kaya 5 sa mga kumpanya ang inireklamo ng Bureau of Customs. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mangiyak-ngiyak ang OFW na si Loreline Umadlaw. Ang balikbayan box kasing pinaghirapan niyang mapuno at ipinadala noong Nobyembre. Di pa natatanggap ng kanyang pamilya. Hanggang ngayon kung kailan nakauwi na siya. Malaking tulong pa naman ang laman nito sa gitna ng pagsubok sa kanila. Isa rin po ako sa nasunugan sa Parañaque. So desperate po ako na makuha ko rin po yung box ko kasi wala po akong kagamit-gamit. Hindi po namin joke na pinupulot para lang mapuno ang isang box. 6 na taon din siya ng trabaho sa Saudi Arabia. Taon din ang inabot para maipon ang laman ng box. Kabilang ang mga inumin na makatutulong sana sa nanay niyang may sakit. For my mother na may hypertension, yun lang naman din kaligayahan ng mga pamilya natin makatry or maka-experience ng gamit na galing sa ibang bansa. Isa lang ang balikbayan box ni Umadlaw na pinabayaan ng mga cargo forwarding firm kaya nakatambak lang sa mga pantalan. Ang iba, 3 taon na. Hindi nila binayaran yung mga port charges, arastre, duties and taxes, BIR, at hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin o pangako sa mga OFWs na ito ay makakarating sa mga bahay. Kaya sinampahan ng Bureau of Customs sa Department of Justice o DOJ ang 5 forwarding companies na mga reklamong paglabag sa Customs Modernization Tariff Act at iba pang batas. Mahigit 20 million pesos umano ang nasingil nila mula sa mga nagpadala ng 3,000 balikbayan boxes na hindi nila dineliver. Kung isasama ang isang kumpanya na naunang inireklamo, 42,000 balikbayan boxes na ang pinabayaan at 330 million pesos ang nadaya sa Pilipino abroad. Inumpisahan na ng customs ang pagpapadala ng mga natengang balikbayan box sa kanilang mga kaanak ng walang bayad.
Out of 42,000 na mga napabayaang balikbayang boxes, mahigit 1,000 na lang daw ang nakatakdang i-deliver sa mga kaanak ng mga OFW ayon sa BOC. Target ng ahensya na maihatid ang mga ito bago matapos ang buwan. Formal nang nagsampa ng reklamong kriminal ang Bureau of Customs laban sa Makati Express Cargo sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Pero hindi pa natatapos dyan ang laban dahil bukod sa paghahatid ng libo-libong inabanto ng balikbayan boxes ng mga OFW, siniguro ng BOC na papanagutin din ang tiwaling cargo forwarder sa kasong large-scale estafa. Narito ang report. 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun. Mangiyak-ngiyak na humarap sa media ang OFW na si Leandro Iriarte. Kasama siya ng Bureau of Customs sa pagsasampa ng reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act laban sa cargo forwarder na Makati Express Cargo Incorporated. Tinenga kasi ng kumpanya ang aabot sa 36,000 na balikbayan boxes sa iba't ibang ports mula 2024 hanggang 2025. Kasama sa mga box na yan ang pasalubong sana ng OFW na si Iriarte sa kanyang pamilya. 9 months na po ako naghihintay nung bagahe ko. Kumbaga, hindi po yung basta pagkain, damit, o mga sapatos. Ang nakalagay po doon is mga alaala po. Kasi 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun. Salamat po sa BOC, sa kay Commissioner Ariel na tinutulungan po kami. Ang OFW namang si Leo Castillo, halos 25 taon nang nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Hindi bababa sa 10 balikbayan box ang natenga sa MECI na puno ng mga naipundar niyang gamit at pasalubong para sa pamilya. Oktubre pa niya ito pinadala, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito dumarating. Nauna pa siyang makabalik ng Pilipinas. So yung bagahe ko is hindi pa nakukuha. Pero since nandito na ako, parang na-feel ko na tumulong na lang sa OFW habang hinihintay ko yung bagahe ko. So nakita ko yung talagang hindi magandang mga pangyayari. Nung una malungkot, pero nung kalaunan is natuwa ako dahil nalaman ko na yung BOC is sila mismo yung tumulong. Na actually kung wala sila is kung saan-saan na siguro yung mga bagahe namin. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagsasampa ng reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated. Ayon sa BOC, mahigit 36,000 balikbayan boxes ang inabandona ng MECI. Iniwan daw yan ng cargo forwarder sa 147 containers sa Manila International Container Port at ports of Cebu at Davao. Natenga ito ng hindi magbayad ang MECI ng shipping cost at iba pang bayarin ng Philippine Ports Authority at Bureau of Customs. Hindi rin biro ang halagang ibinayad ng mga OFW sa kada isang balikbayan box. Aabot sa 6,000 pesos kada isang box ang ibinabayad ng mga OFW dito. Hindi bababa sa 330 million pesos plus yung nakulimbat o pinakinabangan ng mga nanloko doon sa mga nagtiwala natin mga kababayan. Napakalaking pera nito. At therefore, napakalaking krimen. Hindi ito pwedeng palampasin at sa utos na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang dapat pangalagaan natin ang kapakanan ng ating mga kababayang OFWs at ng kanilang mga pamilya. Hindi pa kasama rito ang mismong halaga ng laman ng bawat kahon, pati na ang dugot pawis na ibinuhos ng mga OFW para unti-unting punuin ang mga balikbayan box. Ang mga boxes na to ay hindi lamang simpleng pasalubong ng mga kababayan natin na nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa abroad. Ito ay simbolo ng kanilang patuloy na koneksyon sa kanilang mga pamilya, mahal sa buhay. Kaya naniniwala tayo na dapat lamang bigyan ng hustisya yung nangyaring panloloko dito sa ating mga kababayan na OFWs. Ang MECI pa lang ang unang sasampulan ng customs dahil kumpiyansa silang makokonvict ito. Pero bukod sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, posibleng may kaharapin pang mas mabigat na kaso ang Makati Express Cargo Incorporated. Meron pang kadugtong na kaso ito na kriminal. Na ito ay yung tinatawag nating large-scale estafa. Yan ay tinutulungan naman tayo ng National Bureau of Investigation. Yan ang isusunod natin. Large-scale estafa na meron pang kasamang cybercrime. Una-una, yung mga nagkamali
at nag-iisip pang magkamali at manloko ng ating mga kababayan, mananagot po kayo. At kami hindi titigil hanggat hindi ito napupuksa. Hindi dapat magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng panloloko sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad. Oktubre pa suspendido ang accreditation sa customs ng Makati Express Cargo na nag-ooperate pa rin daw sa ibang bansa. Hindi pa tapos ang BOC sa pagpapanagot sa mga pabayang cargo forwarder. Magsasampa ang customs ng reklamo laban sa 11 kumpanya matapos abandonahin at hindi i-deliver ang mga balikbayan box mula sa mga OFW. Sa ngayon, nasa 3,800 balikbayan boxes na lang ang hindi pa na i-deliver. Hindi na raw ito hawak ng BOC at nasa kamay na ng mga forwarders. Ang magagawa na lamang daw ngayon ng customs ay tiyaking makararating ang mga pinaghirapang balikbayan box sa bahay ng mga OFW. Target matapos ang delivery ngayong Hunyo. Paalala naman ni Nepomuceno sa mga OFW maging maingat at mapili sa cargo forwarder para sa pagpapadala ng kanilang mga balikbayan box. Ako guys, lalo na sa mga nangyayari ngayon dito sa Middle East at sa sitwasyon sa Strait of Hormuz na bukas sarado, ay nagdesisyon na ako na hindi ako mapapadala ng balikbayan box ngayong pag-uwi ko. Mas maigi pa na mamili na lang ako sa SNR dahil halos lahat ng manananan dito ay meron na rin sa Pilipinas at meron na rin naman ako madadalang check-in baggage allowance. Kaysa naman may stress ka pagpapadala ng balikbayan box pero wala kang kasiguraduhan kung kailan darating dahil nga sa mga nangyayari dito sa Middle East.